Mga kasayan, meron lang tayong sasagutin na nag-comment sa atin. Basahin mo at shoutout mo na rin. Shoutout kay Bagnos Tagumpay Pinaki. Kasayan asko lang po kung masira ang rectifier charger ng pang full wave, ano magiging sira sa motor? Under pa po ba? Sana mapansin. Salamat. Nag-comment siya sa paano mag full wave at mag battery operated ng XRM 110 Wave 100 SYM bonus motor star. Ito siya kasayan na halimbawa daw nasira yung full wave charger, aandar pa daw ba? Kung katulad dito kasayan na XRM 110, naka-battery operated na siya kasayan. Naka-battery operated na siya pero hindi tayo nagpalit ng 4-pin CDI. Stock pa rin yung ano niya, stock pa rin yung kanyang stock pa rin yung CDI nito ha. 5-pin CDI pa rin siya. Primary type pa rin yung nagpapatakbo sa motor. Bali kasayan, hindi siya hihinto. Walang problema sa magiging takbo. Ang magiging problema lang niya kasayan ay hindi mag-charge ang kanyang battery. Malolobat ang kanyang battery. Siya kasayan na malolobat yung battery kung pababayaan mo na hindi siya mag-charge, hindi mo kagad siya mapapalitan, madedrain yung battery at ang pwedeng masira sa kanya ay itong battery. Ito yung pwedeng masira sa kanya. Sa primary type kasayan na ito, primary type pa to. Yung iba naman, nagpapalit na ng 4-pin CDI tapos naka-full wave. Ito naman yung mangyayari sa kanya. Pag naka-full wave naman kasayan, tapos nasira yung regulator rectifier, aandar pa rin siya kasayan hanggat hindi nalolobat ang battery. Hanggat may karga yung battery, aandar pa rin yung motor. Pero pag naubos na yung karga ng motor, hindi na aandar rin yung motor. Kasi nga, ito ang magpapaandar sa full wave na motor o battery operated na motor. Ito yung magpapaandar sa kanya. Kaya pag sira ito at naubos na yung karga, hindi na aandar yung motor. Kaya ito kasayan, aandar pa rin to dahil naka-primary type, hindi siya naka-4-pin CDI. Kung battery operated CDI ka kasayan at nasira ang regulator rectifier mo, anong pyesa yung mga maaaring masira? Maaaring masira lang naman dyan yung battery. At kung halimbawa naman, ang pagkasira naman niya ay over voltage, dun maaaring masira naman yung ating mga ilaw. Parehas ng sira ng battery-operated CDI at primary coil na CDI. AC o DC na CDI, parehas ang sira. Pag ang sira ay overcharge, 16 volts pataas. Pag 16 volts pataas, parehas ng sira ng battery-operated primary type, masisira ang ating mga battery, masisira ang ating mga bumbilya ng ilaw, at ng mga ilaw natin na kinakabit, mga signal light, mga neutral, masisira siya kasayan na pag nasira itong natin, itong charger. Pero mas maganda kung meron kayo nito. Ito. Yan siya kasayan. Mas maganda kung meron kayong voltmeter kasi dyan pa lang malalaman nyo na kung hindi nagcha-charge. Kung may problema ang regulator rectifier nyo, malalaman nyo rito kasi hindi siya magcha-charge. At kung overcharge naman, malalaman nyo rin dito kasi 16 volts pataas yung natin, magiging reading ng ating battery. Kaya niya, nakabukas lahat yung ilaw, 11 volts. Kailangan mag-charge siya. Mag-charge siya kasayan para hindi malobat yung ating ayan, magkarga yung ating battery. Ayun siya kasayan ha. Sana nasagot ko yung katanungan sa atin at makatulong to sa mga newbie. Para kung halimbawa mag-full wave kayo, na battery operated ang inyong motor, importante na buwang ating charger ha. Ito, kung primary type, walang magiging problema kasi under pa rin kahit sira yung ating charger. Ganito na lang mga kasayan. Salamat sa panonood.